Version 1. Ang di inaasahang paglalakbay sa Pilipinas. Swiss na mga estudyante sa Pilipinas. Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang isang kuwentong mahirap paniwalaan. Ang Switzerland ay kilala bilang isa sa mga pinakatumpak at sistematikong bansa sa mundo. Ngunit, may isang grupo ng mga estudyanteng Swiss na tumingin sa isang bansa at sinabing, mas tumpak pa sila kaysa sa atin. Sa loob lamang ng 48 oras, 20 high school students mula sa Switzerland ang tuluyang nagbago. Ang eroplanong dapat sanay patungong Beijing ay napilitang bumalik dahil sa malakas na ulan at biglaang lumapag sa Maynila. At makalipas ang 2 araw, ang sinabi sa akin ng mga estudyante sa airport ay tunay na nakakagulat. Ma'am, pwede na po nating ipagpaliban ang Beijing, hindi po ba? Gusto pa po naming manatili rito. Ano kaya ang nangyari? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ito ay magiging malaking tulong upang makapaghatid kami ng mas marami pang kuwentong puno ng inspirasyon. Magandang araw! Ako si Elena Miller, isang guro ng kasaysayan at kultura sa loob ng 15 taon sa Geneva, Switzerland. Noong Hunyo, nagplano kami ng isang espesyal na paglalakbay pangkultura sa Asya. Ito ay isang paglalakbay kasama ang 20 high school students patungong Beijing, China. Isa itong programang pang-edukasyon kung saan mararanasan nila ang kasaysayan ng silangan sa pamamagitan ng direktang pagbisita sa Forbidden City at Great Wall. Sa araw ng aming pag-alis sa Geneva Airport, kitang-kita sa mukha ng mga estudyante ang pananabik. Para sa mga batang Swiss, ang Asya ay nananatiling isang misteryosong kontinente. Kahit na 12 oras ang haba ng biyahe, lahat kami ay puno ng pag-asa. Maayos ang takbo ng aming eroplano habang papalapit kami sa himpapawid ng China. Ngunit isang oras bago kami makarating sa destinasyon, isang mahinahong boses mula sa kapitan ang umalingaw-ngaw sa cabin. Mga pasahero, nais po naming ipaalam sa inyo na dahil sa 100 taong record-breaking na pag-ulan sa rehiyon ng Beijing, ang airport ay sarado. Para sa inyong kaligtasan, ililihis natin ang ating destinasyon patungong Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga estudyante. Pilipinas? Halos wala silang alam tungkol sa bansang iyon. Ilan sa mga estudyante ay nagpakita ng pagkabalisa. Nag-aalalang nagtanong si Sofia, Ma'am, anong klaseng bansa ang Pilipinas? Ligtas po ba roon? Sa totoo lang, ako man ay naguguluhan. Kulang ang aking kaalaman tungkol sa Pilipinas at sa sitwasyong responsibilidad ko ang 20 estudyante, isang di inaasahang pangyayari ang sumalubong sa amin. Para sa akin at sa mga estudyante kong lumaki sa kulturang Swiss na nagpapahalaga sa katumpakan at pagpaplano, ang ganitong biglaang sitwasyon ay hindi karaniwan. Lahat ng aming schedule ay perpektong nakaayos, ngunit isang malakas na ulan lang ang nagpabago sa lahat. Lumiko ang eroplano patimog. Handa kaya ang airport sa Pilipinas? Paano kung gabi na tayo makarating? Sa Switzerland, lahat ay umaandar ayon sa plano. Ang mga tren ay dumarating sa eksaktong oras. At lahat ng sistema ay perpektong gumagana. Ngunit sa pagharap sa isang di inaasahang sitwasyon sa isang dayuhang bansa, nanguna ang aming pag-aalala. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nagsimula nang bumaba ang eroplano para sa paglapag. Sa labas ng bintana, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw ng isang malaking lungsod. Lagpas na ng 10:00 ng gabi, ngunit ang buong lungsod ay nagniningning. Sa sandaling lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, napabulalas ng mahina ang mga estudyante. Ang mga ilaw sa runway ay maayos na nakahanay at ang terminal ng airport, bagamat may edad na, ay puno ng buhay at sigla. Moderno rin ang Geneva Airport, ngunit iba ang dimensyon ng init at pagtanggap dito. Habang pababa kami ng eroplano, naisip ko, ano kaya ang idudulot sa amin ng di inaasahang paglalakbay na ito? Pagpasok namin sa terminal ng NAIA, nagsimula ang unang sorpresa. Kahit lagpas na ng 11:00 ng gabi, ang lahat ng sistema sa airport ay gumagana ng may sigla. Ang mga information desk ay may mga staff, at ang mga janitor ay mabilis na nililinis ang mga lugar na dinadaanan ng mga pasahero. Sa Switzerland,
Ang ilang serbisyo sa airport ay nababawasan pagsapit ng gabi, ngunit dito ay ibang-iba. Ang pinaka nakakamangha ay ang kanilang sistema ng pag-aasikaso. Sa kabila ng biglaang pagdagsa ng maraming pasahero, hindi nataranta ang mga staff ng airport. Tila ba handa na sila sa ganitong sitwasyon, kumikilos sila ng may personal na pag-aalaga. Isang ground staff mula sa Philippine Airlines ang lumapit sa amin. Nakakagulat na marunong siyang magsalita ng kaunting German. Ito ay isang pagpapakita ng konsiderasyon sa amin na karamihan ay gumagamit ng German sa Switzerland. Ma'am, pasensya na po, pero ang sitwasyon sa airport ng Beijing ay inaasahang magpapatuloy hanggang bukas ng hapon. Naghanda na po kami ng hotel para sa inyo sa Makati. 15 taon na akong nag-iikot sa Europa kasama ang mga estudyante, ngunit ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganito kabilis at personal na pagtugon. Inalam ng staff ang edad ng mga estudyante at detalyadong ipinaliwanag ang ligtas na matutuluyan at ang schedule para kinabukasan. Habang naghihintay sa immigration, nilibot ng mga estudyante ang pasilidad ng airport. Mula sa mga tradisyonal na hobby hanggang sa mga modernong sining, lahat ay maingat na inayos. Humanga si Lucas, ma'am, parang isang museo ang airport na ito. Ang bilis ng proseso sa immigration ay kahanga-hanga rin. Ang mga opisyal ay ngumingiti at magalang. Ang mga estudyanteng galing sa Switzerland na nagpapahalaga sa kahusayan ay namangha sa init ng pagtanggap. Sa pagkuha ng aming mga bagahe, may isa pa kaming natuklasan. Isang malaking electronic board ang nagpapakita ng status ng mga bagahe sa real-time, ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga porters na handang tumulong ng may ngiti. Habang naghihintay kami ng bus papuntang hotel, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang unang pagkabalisa ay napalitan ng pananabik. Lagpas hating gabi na nang sumakay kami sa airport bus. Ang loob ng bus ay malinis at komportable ang mga upuan. Napansin ng driver na kami ay mga dayuhan at magiliw na nagpaliwanag sa Ingles. Mga 1 oras po papuntang Makati. Mag-enjoy po kayo. Nang umandar ang bus, bumungad sa amin ang tanawin sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang mga road sign. Ang tanawin sa gabi, habang tinatawid namin ang skyway ay tunay na maganda. Hindi ito nalalayo sa ganda ng Geneva sa gabi. Ngunit ang pinaka nagpagulat sa mga estudyante ay ibang bagay. Habang dumadaan kami sa isang service area sa expressway, nakita naming bukas pa rin ang lahat ng establishmento kahit hating gabi na. Gulat na nagtanong si Emma, "Ma'am, mukhang 24 hours open sila dyan." Sa Switzerland, halos lahat ng tindahan ay sarado na pagsapit ng alas 10. Sa loob ng bus, abala ang mga estudyante sa pagtingin sa labas. Ibang-iba sa inaakala ko. Mukhang maayos ang sistema nila. Ang mga batang kanina lang ay puno ng pag-aalala ay ngayon puno na ng pag-asa. Dumating kami sa hotel ng alauna ng madaling araw. Habang nag-check-in, muli kaming namangha sa kabaitan ng hotel staff. Isinaalang-alang nila ang edad ng mga estudyante at inilagay kami sa isang tahimik na palapag. Higit sa lahat, ang kanilang taos-pusong pagbati ay nakakataba ng puso. Sa kabila ng aming di inaasahang pagdating, para kaming mga bisitang matagal na nilang hinihintay. Sa elevator paakyat sa aming mga kwarto, narinig ko ang usapan ng mga estudyante. Talagang sistematiko dito. Kasing husay ng Switzerland. O baka mas higit pa. Dahil sa mga bibig ito ng mga estudyanteng Swiss na ipinagmamalaki ang katumpakan at sistema, mas lalo akong namangha. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, narinig ko ang boses ng ilang estudyante mula sa labas ng aking kwarto. Paglabas ko sa hallway, nakita ko sina Lucas at Nina na pabalik. May dala silang kape, sandwich, at mga siopaw. Nagtaka ako kung saan nila nakuha ang mga iyon sa ganito kaagang oras. Sa Switzerland, mahirap makahanap ng tindahang bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Ipinaliwanag ni Lucas na binili nila iyon sa isang convenience store sa tapat lang ng hotel. Narinig kong 24 hours itong bukas at nagbebenta pa ng mainit na pagkain, kaya't napagpasyahan kong puntahan ito mismo. Bumaba ako sa unang palapag at lumabas ng hotel. Totoo nga, may convenience store sa tapat. Alas 6:30 pa lang ng umaga pero maliwanag na ito.
Pagbukas ko ng pinto, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad sa akin. Maliit lang ang espasyo, ngunit halos lahat ng kailangan mo ay naroon. Mula sa mineral water, inumin, chichirya, cup noodles, at nakakagulat, may mga kanin-ulam, rice meals pa. Ang pinakakahanga-hanga ay ang seksyon ng mainit na pagkain. Siopaw, siomai, at iba't ibang almusal. Magalang na nagtanong ang staff kung gusto kong ipainit ang aking pagkain. Sa Switzerland, ang convenience store ay nagbebenta lang halos ng tinapay at inumin, ngunit dito ay ibang-iba. Para itong pinagsamang maliit na supermarket at fast food restaurant, mayroon ding coffee machine. Sa isang pindot lang, makakagawa ka ng iba't ibang kape. At abot kaya ang presyo. Mga isang kalima lang ng presyo ng kape sa Switzerland. May mga mesa at upuan pa sa isang sulok. Bumili ako ng isang siopaw at kape at umupo. Nang tikman ko ang siopaw, ramdam ko ang sarap ng sariwang sangkap. Hindi mo aakalaing pagkain ito mula sa convenience store. Sa paligid ko, may mga empleyadong bumibili ng kape bago pumasok sa trabaho at mga kabataang kumakain ng almusal. Para sa mga tao rito, ang convenience store ay hindi lang isang tindahan, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. 9:00 ng umaga kasama ko ang mga estudyante para sa almusal sa hotel. Sa restaurant, puro tungkol sa convenience store ang usapan nila. Humanga si Maximilian, nakakagulat na kahit 3:00 ng madaling araw, makakabili ka ng mainit na pagkain sa convenience store. Hindi mo maiisip yan sa Switzerland. Sabi naman ni Leia. Para raw itong maliit na department store. Pagkatapos ng almusal, napagpasyahan naming simulan ang aming paggalugad sa lungsod. Iminungkahi ng hotel staff ang Intramuros, ang walled city. Sumakay kami ng Grab papunta roon. Habang nasa biyahe, patuloy na namangha ang mga estudyante sa sistema ng Pilipinas. Ang paraan ng pagmamaneho sa trapiko, ang pagbibigayan ng mga sasakyan, at ang pangkalahatang sigla ng kalsada ay isang bagong karanasan. Pagdating namin sa Intramuros, para kaming bumalik sa nakaraan. Ang malalaking pader na bato at mga lumang gusaling Espanyol ay bumungad sa amin. Pumasok kami sa loob ng pader at ang mga estudyante ay namangha. Hindi ka panipaniwala na may ganito kalaking lugar na napreserba sa gitna ng isang modernong lungsod, sabi ng isa. Dahil sanay sa sistema, napansin ng mga estudyanteng Swiss ang paraan ng pagpapatakbo ng lugar. May mga kalesa horse-drawn carriages para sa tour, at ang mga kutsero ay magaling mag-Ingles at magpaliwanag ng kasaysayan. Ang kalinisan ng mga kalsada sa loob ay kapuri-puri. Ang mga guwardiya sibil na nakabihis ng unipormeng Espanyol ay nagdaragdag sa kakaibang karanasan. Nang magtanghalian, naghanap kami ng restaurant sa loob ng Intramuros. Isang lugar na naghahain ng tradisyonal na pagkaing Pilipino ang aming pinili. Umorder kami ng adobo, sinigang, at kare-kare. Nang dumating ang pagkain, laking gulat namin. Bukod sa aming inorder, may mga libreng sabaw, kanin na pwedeng ulitin, at maliliit na side dish. Nang tanungin namin ang waiter, sinabi niyang kasama talaga iyon sa serbisyo, walang dagdag na bayad. Hindi makapaniwala si Maximilian. Sa Switzerland, kahit isang basong tubig ay may bayad, kaya't nakapagtataka na ganito karami ang serbisyo rito. Ang pagkain ay napakasarap, ang adobo ay malambot at malinamnam, at ang asim ng sinigang ay kakaiba sa kanilang panlasa. Pagkatapos kumain, ang sunod naming destinasyon ay ang SM Mall of Asia. Sumakay kami ng taxi. Paglabas namin sa istasyon, isang dambuhalang gusali ang bumungad sa amin. Pagpasok namin, napanganga ang mga estudyante. Ang lawak ng lugar ay hindi ka pani-paniwala. Bawat palapag ay may iba't ibang tema ng mga tindahan. Nagkaroon ng libreng oras ang mga estudyante. Ang mga babae ay pumunta sa mga tindahan ng kosmetiko, habang ang mga lalaki ay sa electronics section. Sinuri ko ang information system ng mall. May mga touchscreen information kiosk sa lahat ng dako. Hindi lang nito hinahanap ang tindahan, kundi nagbibigay pa ng pinakamaikling ruta. Marami ring pagpipiliang wika. Ang ganitong kaliit na detalye ay malaking tulong sa mga dayuhang turista.
Gabi na nang magkita-kita kami ulit at lumipat sa isang kalapit na restaurant para sa hapunan. Gusto naming subukan ng ibang klaseng karanasan. Pumasok kami sa isang Dampa-style restaurant kung saan kami mismo ang pumili ng sariwang seafood at ipinaluto ito. Ang karanasan ay kakaiba. Ang mga estudyante, na sanay sa handa ng pagkain, ay nasiyahan sa proseso. Ang amoy ng nilulutong bawang at mantikilya ay nagpagutom sa amin. Masaya silang kumain gamit ang kanilang mga kamay-kamayan. Ang lasa ng sariwang seafood ay perpekto. Habang nasa bus pabalik sa hotel, tahimik ang mga estudyante, ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Ang mga batang Swiss na hinahanap lamang ang katumpakan ay naramdaman ang kahusayan at init ng pagtanggap ng Pilipinas. Sa ikatlong araw, ang aming huling umaga, naglakad-lakad kami sa paligid ng Makati. Pumunta kami sa Ayala Triangle Gardens. Kahit nasa gitna ng business district, mayroong isang malawak at luntiang espasyo. May mga taong nagjo-jogging at nag-eehersisyo bago pumasok sa trabaho. Umupo kami sa isang bench. Ang kapayapaan sa gitna ng abalang lungsod ay kamangha-mangha. Nagulat si Lucas. Nakakamangha na may ganitong lugar para makapag-relax sa gitna ng syudad. Umupo kami sa isang cafe na may tanawin ng hardin. Habang umiinom ng kape, naalala namin ang aming 2 araw na paglalakbay. Nagsalita si Sofia. Hindi ko na alam kung tama bang pumunta pa tayo sa Beijing. Halos lahat ay sumang-ayon. Pinag-usapan ni Maximilian ang pagiging resourceful at resilient ng mga Pilipino. Ang kalinisan ng mga pampublikong lugar, tulad ng mall at parke, at ang bilis ng serbisyo ay hindi matatawaran. Pinuri ni Leia ang kaligtasan. Sa mga lugar na pinuntahan namin, pakiramdam nila ay ligtas sila. Binanggit ni Emma ang kultura ng pagkain, ang libreng sabaw at ang kabaitan ng mga staff. Oras na para bumalik sa hotel at mag-impake. Habang naglalakad, dumaan ulit kami sa convenience store. Naalala pa kami ng staff at binati kami ng isang masayang ngiti. Sa hotel, habang nagche-check out, nagpasalamat kami sa staff. Sana po makabalik kayo, sabi nila na may ngiti. Ang taos-pusong pagtanggap na iyon ay nagpainit sa aming mga puso. Sa airport, habang naghihintay ng aming flight patungong Beijing, sinabi sa akin ni Maximilian, ang biyaheng ito ang magiging pinaka-espesyal na karanasan sa buhay ko. Ang mga estudyanteng Swiss na ipinagmamalaki ang katumpakan ay lubusang humanga sa sistema at puso ng Pilipinas. Hindi lang kahusayan, kundi init ng pagtanggap at kaligtasan. Narinig na ang anunsyo para sa aming flight. Mabigat ang mga paa ng mga estudyanteng papasok sa eroplano patungong Beijing. Lahat sila ay lumingon at tinanaw ang airport. Sa loob ng 5 araw namin sa Beijing, bagamat maganda ang mga tanawin, ang puso at isip ng mga estudyante ay naiwan sa Maynila. Palagi nilang ikinukumpara ang kanilang karanasan. Ang kabaitan ng mga tao, ang masarap at abot-kayang pagkain, ang pakiramdam ng kaligtasan. Pagbalik namin sa Geneva, ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan sa social media. Ang mga kuwento tungkol sa Bata't 4 Oras na convenience store, ang nakakagulat na kabaitan ng mga tao, at ang modernong syudad na puno ng init ay naging viral sa kanilang komunidad. Nagbago ang pananaw ng marami tungkol sa Pilipinas. Para sa 20 estudyante mula sa Geneva, ang Pilipinas ay isang di sinasadyang swerte. Ang after 8 oras na iyon ay nagbago sa kanilang buhay. Ang malakas na ulan sa Beijing ang nagdala sa kanila ng isang hindi malilimutang regalo. Version 2. Ang di inaasahang paglalakbay sa Switzerland. Filipinong mga estudyante sa Switzerland. Mga kababayan, mayroon akong kuwentong ibabahagi na parang isang panaginip. Ang Pilipinas ay kilala sa init ng pagtanggap at pagiging mapamaraan. Ngunit, may isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino na nakarating sa isang bansa at natulala sa kaayusan. Sa loob lamang ng 48 oras, 20 high school students mula sa Maynila ang namulat sa ibang mundo. Ang eroplanong dapat sanay patungong Roma ay napilitang lumihis dahil sa isang biglaang problema sa makina at lumapag sa Geneva, Switzerland. At ang sinabi sa akin ng mga estudyante pagkatapos ng 2 araw ay tunay na nakakagulat. Sir, parang ayaw na po naming umalis dito. Pwede po bang dito na lang tayo?
Ano kaya ang nangyari? Ako si G1 de la Cruz, isang guro ng araling panlipunan sa isang eskwelahan sa Maynila sa loob ng 15 taon. Noong Hunyo, inorganisa namin ang isang pinapangarap na European tour. 20 honor students ang kasama ko sa isang paglalakbay patungong Roma, Italia. Ito ay isang pagkakataon para makita nila ang Colosseum at ang Vatican City. Sa araw ng aming pag-alis sa Naya, abot langit ang ngiti ng mga estudyante. Para sa kanila, ang Europa ay isang lugar na sa libro at pelikula lang nila nakikita. Mahaba ang biyahe, ngunit walang makapantay sa kanilang kasabikan. Nasa himpapawid na kami ng Europa nang isang mahinahong anunsyo mula sa piloto ang aming narinig. Mga pasahero, dahil sa isang technical issue, para sa kaligtasan ng lahat, kailangan nating gumawa ng emergency landing sa pinakamalapit na airport. Tayo po ay lalapag sa Geneva, Switzerland. Nagkaroon ng bulungan. Switzerland. Ang alam lang nila rito ay tsokolate at mamahaling relo. Nag-aalalang nagtanong si Maria, "Sir, paano na po yan? Mahal daw po doon. Ligtas po ba tayo?" Sa totoo lang, ako man ay kinabahan. Limitado ang budget namin. At ang Switzerland ay kilala bilang isa sa pinakamahal na bansa. Bilang guro na responsable sa 20 bata, ang biglaang pagbabago ng plano ay isang malaking hamon. Para sa amin na sanay sa pagiging go with the flow at paghahanap ng paraan, ang pagpasok sa isang bansang kilala sa pagiging strikto at mahal ay nakakatakot. Lumiko ang eroplano, at sa labas ng bintana, bumungad ang mga taluktok ng bundok na nababalutan ng niebe ang Alps. Wow! Ang tanging nasabi ng mga bata, na kanina lang ay kabado. Paglapag namin sa Geneva Airport, ang unang bumungad sa amin ay katahimikan at kaayusan. Ang terminal ay makintab na parang salamin. Walang naguumpukang mga tao. Ang lahat ay pumipila ng maayos. Ang hangin ay malamig at malinis. Habang pababa kami, naisip ko, ano kayang aral ang matututunan namin dito? Pagpasok namin sa terminal, nagsimula ang cultural shock. 11 na ng gabi, ngunit ang airport ay gumagana na parang makina, tahimik, mabilis, at episyente. Walang masyadong staff na nakikita, karamihan ay automated. Ang immigration ay sa pamamagitan ng mga electronic gate. Walang ngiti, walang tanong, scan lang ng passport at tapos na. Isang airline staff ang lumapit sa amin. Profesional at direkta siyang nagsalita sa Ingles. "Sir, we apologize for the disruption. We have arranged a hotel for you. The bus will be waiting outside. Breakfast is included. We will update you tomorrow about your flight to Rome." Mabilis, walang paligoy-ligoy. Naibok na ang lahat. Habang naghihintay ng bus, napansin ng mga estudyante ang paligid. Ang sahig ay sobrang linis, pwedeng pag-upuan. Walang kahit isang pirasong basura. Humanga si Jose, "Sir, grabe ang linis. Parang laboratorio." Ang bus na sumundo sa amin ay malinis at moderno. Eksakto sa oras ito dumating. Ang driver ay tumangulang at binuksan ang pinto. Walang usap-usap. Pag-andar ng bus, bumungad ang isang lungsod na payapa. Ang mga kalsada ay walang traffic. Ang mga gusali ay elegante. Ang ilog na dumadaloy sa gitna ng lungsod, ang Rhone, ay may malinaw na tubig. Ang pinaka nagpagulat sa kanila ay ang katahimikan. "Sir, bakit parang walang tao? 10:00 pa lang sa atin. Ang ingay-ingay pa." Tanong ni Angelo. Sarado na ang halos lahat ng establishmento. Dumating kami sa hotel. Mabilis ang check-in. Walang masyadong ngiti, pero napaka-episyente ng staff. Pag-akyat namin sa elevator, narinig ko ang usapan nila. "Grabe, ang galing ng sistema nila, parang robot lahat, pero gumagana." Sabi naman ng isa. "Nakakapanibago. Parang ang lungkot." Nakapanibago. Ang mga batang sanay sa masigla at maingay na Maynila ay nakaranas ng matinding pagkakaiba. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, naisipan ni na Jose at Paolo na maglakad sa labas para maghanap ng makakain. Pagbalik nila, wala silang dala. "Sir, walang bukas. Kahit 7-Eleven, wala kaming makita." May isang tindahan, pero tinapay lang ang tinda at sobrang mahal. Nagulat ako. Sanay kami sa Pilipinas na 24 talansepen ang buhay.
Kahit madaling araw, may karinderya o convenience store na bukas. Dito, ang konsepto ng convenience ay iba. Pagkatapos ng aming buffet breakfast sa hotel na napakasarap, lalo na ang mga keso at tinapay, nagpasya kaming maglakad-lakad. Sa hintuan, may digital screen na nagsasabing next tram, 2 minutes 15 seconds. Kinuha ni Maria ang kanyang cellphone at nag-timer. Pagkatapos ng eksaktong 2 minuto at 15 segundo, dumating ang tram. Napanganga sila. Sir, totoo nga. Segundo-segundo, eksakto. Sa loob ng tram, walang nagsisiksikan. Ang mga tao ay tahimik na nakaupo o nakatayo. Walang kumakain o umiinom. Pagdating namin sa Lake Geneva, namangha sila sa ganda. Ang tubig ay sobrang linaw, kitang-kita ang mga bato sa ilalim. Ang Jet Dio, isang dambuhalang water fountain, ay pumapailan lang sa langit. Parang postcard, sabi ni Bea. Ang pinakanapansin nila ay ang mga tao. Naglalakad sila sa tamang tawiran. At hihintayin talaga ang green light kahit walang sasakyan. Walang nagtatapon ng basura. Nang magtanghalian, humanap kami ng abot-kayang kainan. Nakakita kami ng isang maliit na cafe. Umorder kami ng sandwich. Nang humingi kami ng tubig, binigyan kami ng bottled water na may bayad. Nagulat si Paolo, "Sir, may bayad ang tubig?" Ipinaliwanag ko na normal iyon sa Europa. Nami-miss nila bigla ang service water sa Pilipinas. Ang isang sandwich ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang linggong baon nila. Mas masarap pa ang Jolly Hotdog, biro ng isa, pero alam kong hinahanap nila ang lasa at presyo ng pagkaing Pilipino. Sa hapon, dinala ko sila sa Old Town. Ang mga makikitid na kalye at lumang gusali ay parang sa pelikula. Pumasok kami sa isang chocolate shop. Pinatikim kami ng libreng chocolate. Doon lang sila napangiti ng todo. "Sir, ito ang pinakamasarap na tsokolate na natikman ko." Bumili sila ng ilang piraso bilang pasalubong, kahit mabigat sa bulsa. Habang pauwi kami sa hotel, napansin namin ang isang bagay. Gabi na, pero ligtas maglakad. Ang mga babae ay naglalakad mag-isa ng walang takot. Ang payapa dito, sir. Sa atin, kabado ka na. Pag ganitong oras, sabi ni Katrina. Sa huling umaga, bago kami sunduin para sa aming flight papuntang Roma, nag-usap-usap kami sa lobby ng hotel. Tinanong ko sila kung ano ang natutunan nila. Sabi ni Jose, "Sir, naintindihan ko na kung bakit maunlad sila. Disiplina. Lahat sumusunod sa sistema." Dagdag ni Maria, "Ang ganda ng kalikasan nila. Kasi inaalagaan nila. Walang basura." Sabi naman ni Angelo, "Pero sir, namimiss ko ang pagiging masayahin natin. Dito, lahat seryoso. Namimiss ko ang ingay ng jeep at ang tinda sa kanto." Dumating ang bus. Habang papunta sa airport, tahimik sila. Tinatanaw nila ang malinis na kalsada, ang mga tram na nasa tamang oras, at ang payapang lawa. Sa airport, mabilis ulit ang proseso. Bago kami sumakay, nagsalita si Bea, "Sir, ang galing ng Switzerland. Pero mas masaya pa rin sa Pilipinas." Ngumiti ang karamihan. Ngunit sinabi ni Paolo, "Siguro, sir, kung makukuha natin ang disiplina nila at isasama sa pagiging masayahin natin, tayo na ang pinakamagaling na bansa sa mundo." Lahat kami ay napatango. Ang 2 araw sa Switzerland ay isang malaking aral. Hindi ito tungkol sa tsokolate o relo. Ito ay tungkol sa sistema, disiplina, at pagpapahalaga sa kaayusan. Pagdating namin sa Roma, masigla at medyo magulo ang paligid, mas malapit sa nakasanayan namin. Ngunit dala-dala na nila ang aral mula sa Geneva. Mas maingat na sila sa pagtatapon ng basura. Mas natuto silang pumila. Pagbalik namin sa Maynila, may nagbago sa kanila. Ibinahagi nila sa klase ang kanilang mga larawan hindi lang ng magagandang tanawin, kundi pati ng malinis na kalsada, ng mga taong pumipila, at ng tram na dumarating sa eksaktong segundo. Ang di inaasahang paghinto sa Geneva ay naging pinakamahalagang bahagi ng kanilang European tour. Natutunan nila na ang init ng pagtanggap ay yaman ng Pilipinas. Ngunit ang disiplina at kaayusan ay isang yaman din na maaari nating pagsikapang abutin. Ang emergency landing na iyon ay isang biyaya na nagbukas sa kanilang mga mata.